Punta tayo doon sa binasa natin. Naalala ko nung siguro mga 10 years ago yata, meron pa tayong planta sa baba. Meron isang taga Pacto o San Miguel Rengo na kung saan ako nagtrabaho dati. Kasama ko si Kuya Jong. Nagtrabaho ko dyan eh. Tatago ko na sa pangalan George. Mataas ang pwesto niya dati. Sabi niya, paano ka nagkaroon ng ganito? Hindi ka naman maalam dito sa Kapton. Kasi pumasok ako doon, inimbita ako ng professor ko. Sabi ng prof ko, Benji, ano trabaho mo pagka-graduate? Sabi ko, wala pa nga eh. Ano muna ako eh? PLDT. Ano yung PLDT? Pagkalamon, diretso tulog. May PLDT ba dito? Pag Sabado at Linggo? Kinuha niya ako dyan as trainee. So, tingin nila sa bata, bagong graduate. Siguro kasi yung edad lang ni Thea para pinabili nila ng suka. Tapos nagtrabaho na sa atin. Ganyan lang edad ko dati nung nagtatrabaho ako doon. So, ano lang, wala lang. Nung makita kami dito, sabi, paano ka nagkaroon? Hindi ka naman marunong dito. Dapat na meron ganito, ako. Sabi niya, ako dapat. Hindi mo alam to. Sabi ko, wala ganun talaga eh. Nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ganito. Pero hindi niya alam, nananalaytay sa dugo ko ang Kapton. Kasi bata pa ako. Nagte-trading na ng Kapton ng tatay ko. So, ganun yung kwento. I-relate ko lang doon sa kwento sa binasa natin na si Jesus umuwi sa kanilang bayan. Pero sabi, ano sabi? Hindi sila naniwala, Hindi sila naniwala. Bagamat, ano ginawa niya? Nagpagaling ng quadriplegic, yung halos hindi na makalakad, hindi maagalaw, pinagaling niya yun. Yung kamay ay hindi maagalaw. Tumubo uli yung kamay at gumana ulit. Nagpalaya siya ng maraming demonyo sa isang tao. Sabi, sino ka? Legion, sabi nila. Ibig sabihin, napakarami nilang demonyo sa loob ng isang tao na hindi nila mapigilan, tinatali ng kadena. Tapos, nagpagaling siya ng dinudugo na 12 taon. Kasabay dito, binuhay niya yung anak ni Jairus. Tapos, mamayang kote, pumunta sa sinagoga sa bayan nila, nagturo siya doon. Sabi, saan galing ang wisdom at saka kapangyarihan mo? Mamayang kote, nasusulat sa Bible, nasabi dito na Jesus is the wisdom of God and the power of God. Hindi nila alam na nananalaytay sa dugo ni Jesus ang pagka-Diyos. May dugo siya ng tao pero Diyos siya. Hindi nila gustong pakinggan yun. Ang alam lang nila, isang paslit dati na lagi nilang sinasaway. Kasi mga bata sa panahon nila, lagi sinasaway, naalala nyo, nilalapit sa kanya yung mga bata, sinaway ng mga disipulo niya, oy, hindi kayo pwede dyan. Kasi ang bata sa kanila, para second-class citizen, hindi pinakikinggan. So siguro isang bata na sinasaway lang nila, siguro yung mga ibang bata, naku, kabatukan ko lang dati yan. Di ba, may mga pagkakataon kahit sa panahon natin, may mga kaibigan tayo na sumikat ng konti, nagkaroon ng konti, oy, ano ko lang dati yan, kabiruan ko lang yan dati, kakurutan ko lang na singit yan. Kabatukan ko lang yan. Hindi nila matanggap na si Jesus ay isang guro na umalis sa kanila bilang karpintero. Sabi dito, di ba karpintero yan? Anak ni Maria. Tapos mga kapatid ni, yung mga pangalan. Pero teka muna, naisip nyo na ba kahit minsan kung ano ginagawa ng karpintero? Ang karpintero ay nagbubuo. Nagbubuo ng silya, nagbubuo ng lamesa. Nung panahon nila, maaaring pati semento, siya nagagawa. Kasi gumagawa sila ng bahay. Gumagawa sila ng mga bangka. Nagbubuo ang isang karpintero. At si Jesus, hanggang ngayon, binubuo tayo. Binuo niya ang mundo. Siya ang salita ng Diyos. So yung karpintero, sa kanila, karpintero lang. Pero kung titignan mo kung ano ba talaga si Jesus, siya ang gumawa ng lahat. Siya ang bumubuo kahit sa atin ngayon. Hindi tayo mabubuo kahit anong gawin natin, kahit anong pilit natin. Kung walang grasya na nagngangalang Jesus sa buhay natin, kulang. Hindi tayo mabubuo. Hindi tayo makukumpleto. So,
Namangha sila, no? Namangha sila kay Jesus sa kanyang dunong, sa kanyang galing, sa kanyang kapangyarihan. Pero namangha rin si Jesus sa kanila kasi bakit? Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala, no? Bagamat maraming kwento, maraming nakasaksi ng kanyang mga ginawa sa kanyang mga sinasabi, maraming hindi naniwala. Ngayon tanong, tayo, pinanganak tayong Kristiyano. Pinalaki tayo ng magulang natin na nagsisimba, natuturuan sa bahay magdasal. Kung hindi naman, maaring nakatanggap tayo ng katekismo sa simbahan, sa mga kaibigan natin, nakatanggap tayo ng ganyan, di ba? Naniniwala ba tayo? Tanong ko lang to, hindi ko kayo pipiliti sumagot. Tanong ko rin sa sarili ko, naniniwala ba ako? Open-ended question. Kasi kung naniniwala tayo, dapat nakikita sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Kasi binigay sa atin ni Jesus ang privilege na tawagin ng tatay niya na tatay. Ibig sabihin, anak niya rin tayo. Sinasabuhay ba natin ang pagiging anak ng Diyos? Isipin lang, sa anong ginawa ko kahapon, isang araw, ngayon, na nagpapakita na ako ay anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, anong mission mo? Di ba, ipakilala rin ng tatay. Sa kilos ko ba, nakikita sa akin ang pagiging anak ng Diyos? Napapakilala ko ba ang tatay ko sa iba? Kung hindi, hindi pa huli. Binibigyan tayo ng Panginoon na pagkakataon na magbago, di ba? Lagi yan. Ganun, di ba? At saka yung pagbabago, hindi naman bigla yun. Ngayon, masamang tao ka, bukas napakabuti mo na. Hindi naman ganun kabigla. Araw-araw na binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago. Pero yun ang importante, no? Naniniwala ba ako? Napapakita ko ba ang Panginoon sa mga kilos ko? Okay, good morning sa inyo.